Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa inyo, Sir Blair. Binabati ko rin po ang inyong mga giliw na tagapakinig at taga-suporta sa inyong YouTube channel. Naniniwala po ba kayo sa isang panaginip? O di kaya naman ay isang pangyayari sa buhay ninyo na para bang nangyari na? Minsan pa nga ho ay isang lugar na hindi nyo pa napupuntahan, pero pakiramdam nyo ay napuntahan nyo na. Ang kwento po kasing ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa ganong karanasan sa buhay ko na kahit kailan ay hinding-hindi ko makakalimutan. Nangyari po yon taong 1981 sa baryo ng Alfonso, kung saan ako po ay isang tanod na nagbabantay sa tarangkahan ng baryo kasama ng aking kaibigan na si Nolan. Sa pagraronda po naming magkaibigan sa kagubatan, natagpuan po namin ang isang lumang mansyon na nagbigay talaga sa amin ng kakaibang kilabot. Yung tipo bang papasukin mo talaga para malaman kung ano ang nasa loob ng mansyon na yon. Ngunit para sa akin, Sir Blair, ang lugar na yon ay sadyang kakaiba. Dahil ang itsura po ng mansyon ay madalas na dumadalaw sa aking panaginip. Kahit na isang beses ko pa lamang yon nakikita. Bago ko nga pala simulan ang aking istorya, magpapakilala po muna ako sa inyo. Ako nga ho pala, si Ricky. At ito ang aking kwento. Tol, maigpit na naman sa atin si Kapitan. Dumarami kasi ngayon ng mga natatagpo ang patay sa baryo natin eh. Pati si Lolo, nag-aalala na rin sa akin. Ay nako, kung bakit ba naman kasi marami pa rin ang lumalabag sa karpyo natin eh. Marami tuloy na papahamak. Ewan ko ba, matigas kasi ulo ng mga tao rito eh. Kapag napapahamak na eh, tayo naman ang sinisisi. Pero kung ako lang talaga ang masusunod, Tol, mas mabuting pabayaan na lamang natin silang mamatay para naman mabawasan na ang masasamang tao dito sa mundo. Hoy, Tol, ano ka ba? Huwag ka namang ganyan magsalita. Paano kung kapatid mo mapahamak? Sige nga, yan pa rin ba ang sasabihin mo? Siyempre hindi. Kaya nga nag-iigpit ako sa kapatid ko eh. Para hindi siya magaya doon sa mga kasing kaidaran niya na maagang namatay dahil sa katigasan ng ulo. O, kita mo na. Hindi mo rin naman pala kayang mamatayan ka. Kaya huwag ka magsasalita ng ganyan sa ibang tao. Kasi kung ano nararamdaman mo para sa kapatid mo, ganun din sila sa kanilang pamilya. Ikaw talaga, oo. Oo na. O siya, sige, pasensya na sa mga nasabi ko. Hindi ko lang talaga maiwasan ng hindi mainis eh. Ginagawa na nga natin ang lahat. Aba, tayo pa ang lumalabas na masama sa paningin nila. Ganun talaga, wala tayong magagawa. Tayo ang tagabantay eh. Natural, tayo ang sisisihin. Sus, mabuti sana kung malaki ang sinasahod natin. Di naman nila alam na kulang ang binabayad sa atin ng barangay para sa pambili natin ng gamot kapag napahamak tayo. Kahit konting salamat mula sa kanila, aba, wala naman tayo natatanggap ah. Pagkatapos, tayo pa ang sinisisi ng ibang tao na wala namang alam sa paghihirap natin. Ay nako, Nolan. Ang dami mo na sinabi. Nolan, ang mahalaga, ginagawa natin ng tama ang trabaho natin. Ginusto natin to eh. Pero, hindi naman tayo nagpapabaya, di ba? Ay, siya nga pala, Ricky. Maiba tayo ng usapan. Kumusta pala ang balita tungkol sa mga biktima noong nakaraang araw? Alin ba dun? Yung lalaking natagpo ang patay sa unahan ng kalsada malapit sa gubat. Hindi ba't may tahirin ang kanyang bibig? Tapos, nawawala ang kanyang mga mata. At nawawala ang hintuturo niyang daliri. Oh, ano naman tungkol sa kanya? Bakit mo naman bigla na itanong? Grabe kasi, Tol eh. Di talaga ako pinatulog nun. Hindi ko makalimutan yung itsura niya. Sinabi ko naman kasi sa'yo eh, na huwag mo nalang tignan kung matatakotin ka. Basta, Tol. Sobra talaga ang ginawa sa kanya, no? Ang hirap makalimutan. Napakabrutal.
Huwag ka mag-alala, Nolan. Pareho lang naman tayong hindi pinatulog nun eh. Tumigil-tigil ka nga. Matagal nang hindi maayos ang tulog mo, no? Dahil sa masasamang panaginip mo. Pero alam mo ba, Nolan? Kung iisiping mabuti, para bang ang pagkamatay nila ay pagbibigay ng isang babala sa mga tao na wag na silang magnakaw o di naman kaya ay merong isang lihim na hindi dapat mabunyag. Teka. Ano bang ibig mo sabihin? Hindi mo ba napapansin na ang nawalang parte sa katawan ng mga biktima ay kadalasang ginagamit ng tao para sa pagsasabi ng katotohanan? Aba? Oo nga no. Di ko napansin yun ah. Parang may gustong itago ang taong pumatay sa kanila. Diyos ko, bigla akong kinilabutan sa mga sinabi mo, Ricky. Tignan mo, nagtataasan ang balahibo ko. At hindi lang yun, Nolan. Ang lahat ng mga nabibiktima ay merong kasong pagnanakaw sa barangay. Imposible naman yatang nagkataon lang yun, di ba? Dahil 8 lang napapatay. Diyos ko, parang tama ka sa mga sinabi mo, Ricky ah. Hindi kaya ang pumatay sa kanila eh. Ang taong pinagdakawan nila. Pwede. Pwede yun. Pero, di pa rin ako sigurado. Baka meron pang mas malalim na dahilan kung bakit pinatay sila. Ay nako, wag na nga natin pag-usapan ng tungkol dyan. Lalo lang ako kinikilabutan eh. Teka tignan mo. Sa banda ron nagkakagulo sila. Halika, lapitan natin. Ricky, masama to. Baka may palibagong bangkay na natagpuan na naman sa lugar na yun. Pasado 9:00 na ng umaga. Pauwi na kami galing sa magdamag naming pagbabantay sa tarangkahan ng baryo. Nang madaanan namin ang pinagkakaguluhan ng mga tao. Narinig din namin ang malakas na hagulgol ng isang babaeng umiiyak. Nang malapitan namin ang kinaroroonan ng mga ito, tumambad sa aming paningin ang nakahandusay na katawan ng isang lalaki. Naliligo siya sa sarili niyang dugo. Anak ng tutya, panibagong kaso na naman ito ng pagpatay, Ricky. Oo nga, tama ka tol. At mukhang kagabi lang to. Teka, hindi ba't nanggaling tayo rito kagabi? Pero wala naman tayong nakitang kahinahin-nalang kilos ah. Paano na naman kaya nakalusot to? Dismayado na naman kaming magkaibigan sa nangyaring yon sa lalaki. 5 kaming magkakasama ng gabing magronda kami roon. Pero wala talaga kaming napansing kahina-hinalang kilos ng isang tao. Kaya pagkatapos ng pangyayaring yon, natitiyak namin na maraming tao na naman ang magagalit sa amin dahil sa aming kapabayaan. Nakuyom ko na lang ang aking kamao habang pinagmamasdan ang kaawa-awang sinapit ng biktima. Mas malala ngayon, tol. Dahil pati mga mata niya tinahi na rin. Tsaka tignan mo, yung hintuturo din niyang daliri, nawawala. Diyos ko, wala rin itong pinagkaiba sa mga naunang naging biktima. At hindi lang yun. Siya si Mang Paner, kilalang magnanakaw ng alahas ng mayayamang negosyante. Pero dahil marami na siya nabibiktima, hindi na natin alam kung sino sa kanila ang posibleng pumatay sa kanya. Kutob ko, ang pumapatay ay isang baliw. Hindi na kasi makatarungan ng paraan niya ng pagpatay. Habang nag-uusap kami ni Nolan, dumating naman si Mang Teban. Isa siyang mamamahayag sa baryo namin. Siya ang nagbabalita ng tungkol sa mga patayan na nagaganap sa aming baryo. Hawak lang niya ang tape recorder at nakakarating na ang balita sa buong lungsod. Sandaling tumahimik ang mga tao nang magsimulang magbalita si Kakang Teban. Isa na naman pong biktima ng pamamaslang ang natagpuan dito sa gilid ng Kakauyan sa baryo ng Alfonso. Ayon ho sa mga nakakita sa katawan, ang biktima ay kinilalang si Paner Santillan. Kilala siya bilang isang kilabot na miyembro ng Akyat Bahay Gang. Sa kasamaang palad, ang biktima ay pangsyam na sa mga natatagpuang patay sa baryo. Saglit na tumigil sa pagbabalita si Mang Teban
dahil mas lumapit pa siya sa katawan ng lalaki. Saka muling nagpatuloy sa pagsasalita. Samantalang lahat ng indikasyon sa katawan ng biktima ay nagpapatunay na ito ay gawa ng isang baliw na kriminal. Patuloy na lumalakas ang kutob ng mga taga rito na may serial killer na gumagala sa gabi na siyang kumikitil sa buhay ng ating mga kababayan. Pagkatapos magbalita ni Mang Teban, dumating na ang sasakyan ng mga pulis na magdadala ng katawan sa bayan para sa iba pang mga investigasyon. Nagkatinginan kami ni Nolan. Bumukas ang pag-aalala sa kanyang muka. Anak ng tutya naman oo. Insulto na naman sa ating mga tanod na nangyari kay Mang Paner. Sinabi mo pa. Hindi na nga tayo kinakausap ng mga tao eh. Para bang tayo may kasalanan sa mga nangyari sa kanila. Kung sumunod naman sila sa karpyo, di sana boy pa sila, di ba? Parang gusto ko nang umalis sa trabaho natin, tol. Nakakapagod na. Sigurado na mas lalo maghihigpit sa atin si Kapitan ito. Tiyak na mas lalawak pa ang gubat na kailangan natin pagrondahan. Ang ipinagtataka ko lang, Nolan, halos lahat ng mga natatagpo ang patay ay malapit sa kakawyan na to. Ano sa palagay mo? Hindi ako mapalagay, Ricky. Ang alam ko, naiinis ako. Para bang pinaglalaruan tayo ng killer na yun eh. Tara na nga. Umalis na tayo sa lugar na to. Baka naghihintay na sa akin si Lolo Pino. Sermo na naman ang aabutin ko nito, panigurado. Ewan ko rin naman dyan sa lolo mo. Alam naman niya kung anong klase yung trabaho natin. Tapos maghihigpit siya sa'yo. Aba, dinaig mo pang merong asawa. Nag-iingat lang si Lolo Pino. Hayaan mo na, matanda na eh. Ipinagpatuloy namin ang paglalakad sa mabatong kalsada na yon hanggang sa maghiwalay kami ng daan ni Nolan. Maya-maya pa ay nakarating ako sa tapat ng bahay namin ni Lolo Pino. Ulila na ako sa mga magulang. Si Lolo Pino na lang ang natitira kong pamilya. Kaya naman, naiintindihan ko siya kung bakit ganun na lamang ang pag-iingat niya sa akin. Pagpasok ko sa loob ng bahay namin, nakita kong nakaupo si Lolo Pino sa bangkong gawa sa kawayan. Mabilis siyang tumayo at lumapit sa akin. Apo, aba kumusta? Ano nangyari sa pagroronda niyo kagabi? Bakit may namatay na naman daw? Hindi ko muna sinagot ang tanong sa akin ni Lolo Pino. Ibinaba ko muna ang batuta ko sa ibabaw ng lamesa bago ko siya kinausap. Kaya nga po, Lolo Pino hindi na po namin alam ang gagawin namin. Ginagawa naman po namin ang lahat, pero may namamatay pa rin. Grabe, Lo. Magaling talagang gumawa nun sa mga biktima. Palagi niya kaming nalulusutan. Sa palagay ko, sa ibang lugar niya pinapatay ang biktima. Pero dito niya lang dinadala. Ho? Bakit niyo naman po nasabi yan? Taga rito naman po yung mga nagiging biktima at lahat po sila mga magnanakaw. Miyembro po ng Akyat Bahay Gang. Kung ganon, lahat ng pinapatay niya, magnanakaw na pumapasok sa loob ng bahay. Diyos ko, parang nakapagtataka naman yata. O baka, nagkataon lang. Lo, kung nagkataon lang po yun, bakit naman umabot na po sa siyam ang bilang nila? Diba? Isipin niyo nga ho, sa loob lang ng 2 linggo, siyam kagad ang napatay niya. Saglit na natigilan ang aking lolo. Nagulat siya sa aking mga sinabi. Dati naman ay walang pagroronda dahil tahimik ang aming baryo. Pero nagbago ang lahat nang dumating sa aming lugar ang isang napakagandang dalaga. Magmula kasi nun ay sunod-sunod na ang pagkamatay ng mga lalaki. Lo, kilala niyo po ba si Soledad? Kumunot ang noo ni Lolo Pino sa tanong ko, saka muling sumulyap sa akin at nagsalita. Soledad ba ka mo? Naku, wala naman akong kilala Soledad ah. Teka, ano ba meron sa kanya? Nililigawan mo ba? Hindi hulo.
Siya po kasi yung bagong dating dito sa baryo natin. Simula po kasi nang dumating siya, Lo. Para ho bang sunod-sunod na po ang patayan sa baryo natin? Ay, nako, Ricky. Masama ang magbintang sa kapwa, lalo na kung wala kang ebidensya. Hindi ko naman po siya pinagbibintangan eh. Pinaghihinalaan pa lang ho. Kasi nakapagtataka lang po yung pagkakatugma sa pagdating niya at pagsisimula ng patayan sa baryo natin. Apo, hanggat walang patunay, huwag kang mag-isip na masama sa isang tao. Abay, para na rin panghuhusga ang ginagawa mo. Pasensya na po, Lo. Sige po, hindi na po mauulit. Maya-maya pa ay humikab ako para ipakita sa lolo ko na inaantok na ako. Kaya lang, ni minsan ay hindi ko naranasan ang magkaroon ng maayos na tulog. Dahil yun sa masasamang panaginip na dumadalaw sa aking pagtulog. O siya, sige. Magpahinga ka na at matulog. Babantayan na lang kita habang natutulog ka. Ganun kalaki ang sakripisyo sa akin ni Lolo Pino. Kailangan niya akong bantayan sa pagtulog. Madalas na dumadalaw sa aking panaginip ang isang nakakatakot na nilalang na nakatayo sa silid ko habang pinapatay niya ang isang babae at isang lalaki. Pagkatapos, ang kanilang puso ay dinudukot ng matanda at walang habas na nilalantakan yun sa harapan ko. Bukod pa ron, pare-pareho lamang ang itsura ng bahay sa bawat panaginip ko. 2 palapag yun na malaki ang sukat ng kabuuan ng mansyon. Kaya sa tuwing nagigising ako, nahihirapan akong huminga nang dahil sa labis na takot. Sige po, Lo, matutulog na po ako. Sige na, susunod na lamang ako sa kwarto mo. Isasalang ko lang sa kala na sinaing. Pagpasok ko sa kwarto, ay sumalubong sa aking pang-amoy ang insenso at kamangyan na nakatayo sa altar na may anito na kulay itim. Ayon kay Lolo Pino, pantaboy raw yun ng kamalasan at masasamang enerhiya na sumasama sa akin sa pag-uwi ko. Pero hindi naman ako naniniwala sa mga ganon. Dahil hindi naman yung kayang pigilan ang masasamang panaginip ko. Maya-maya pa ay nagpalit muna ako ng damit, saka nahiga sa katre at ipinikit na ang aking mga mata. Pagkalipas ng ilang minuto ay lumalim na ang tulog ko. Kasunod nun, dinalaw na naman ako ng isang masamang panaginip. Teka, nasaan ako? Nasaan ako? Iginala ko ang aking paningin sa paligid. Wala ako sa aking sariling kwarto. Naninigas ang katawan ko habang nakatingin sa paanan ko. Isang matandang babae ang nakita ko. Nakaupo siya sa tumba-tumbang upuan na gawa sa uway. Nagtatahi siya ng damit habang nakangisi. Mabuti naman at gising ka na. Kanina pa ako naghihintay sa iya. Ano po? Tumayo ang matandang babae at sa paglapit niya sa akin sa higaan ay inilapit niya ang karayom na merong sinulid. Tatahiin niya sana ang aking bibig nang biglang may malakas na enerhiyang humilas sa aking katawan. Kaya nagising ako mula sa aking panaginip. Habol ang sarili kong hininga ay umupo ako sa katre. Nakita ko si Lolo Pino. Nakatayo siya sa harapan ko. Hindi na maganda nangyayari sa iyo, Apo. Kailangan gamutin na kita. Huwag niyo na po akong gamutin, no? Dahil kahit ilang beses niyo pa po akong gamutin, paulit-ulit pa rin po na bumabalik sa akin ang masasamang panaginip na yun. Patawarin mo ako, Ricky. Kung hindi kita kaya pagaligin. Wala naman po kayong kasalanan, Lolo Pino eh. Matagal na po akong nakakaranas ng ganito. Sanay na po ako. Pero Lo, yung panaginip ko po kanina, sinulid at karayom naman po ang hawak ng matandang yun. Hindi ko na po maintindihan kung ano po ba nangyayari sa akin. Natigilan si Lolo Pino.
Kaya napatitig ako sa kanya. Saka ko lang napansin na marumi ang laylayan ng pantalon niya na para bang nanggaling siya sa labas ng bahay. Lo, saan po kayo nagpunta? At marumi po ang paa niyo. Nag-ikot lang ako ng pagtatawa sa palibot ng bahay para maitaboy ang masamang enerhiya. Palagi kong naririnig yun mula kay Lolo Pino. Kaya hindi na ako nagtanong. Nang mapansin ko na madilim na ang paligid, ay bumangon na ako sa katre para maligo at magpalit na ng damit. Duty ko na naman ng gabing yon. Kaya pagkatapos kong maghanda, ay umalis na ako at nagpunta sa tarangkahan ng baryo. Nadatnan ko na roon sina Bernie, Nolan, Zoren at Lito na naghihintay sa akin. Oras na naman yon ng pagroronda namin. Pero bago kami magronda, ay siniguro muna namin na maayos na nakakapasok ang mga taong nagtatrabaho sa labas ng baryo. Grabe! Ang tagal mo naman, tol. Dapat nandito ka na kanina pa. Wala, pasensya ka na, tol. Napasarap yung tulog ko eh. O ano, kumusta sitwasyon dito? Eto, 2 tao na lang ang hinihintay natin na makakabalik sa baryo. Inililista namin ang mga tao na labas-pasok sa baryo, pati ang oras ng kanilang pag-alis at pagdating. Yun ay dahil pa rin sa mga nangyayari sa baryo namin. Hindi namin isinara ang tarangkahan hanggat hindi pa nakakauwi ang mga lumabas na tao. Maliban na lamang kung lumampas sila sa 10:00 ng gabi ng oras ng karpyo. Isinasarado na namin yon kapag lumampas na sa oras, yung kasi ang utos ng kapitan. Meron lang na may iwan na isa para magbantay sa pinto at kami naman ay magroronda na sa kagubatan. 2 kaming pangkat sa pagroronda. 1 pangkat ni kapitan at pangkat naming mga tanod. Maya-maya pa ay bigla naming nakita si Soledad. Nangingibabaw ang ganda niya sa suot niyang mahabang bestida na kulay itim. Palagi siyang dumadaan sa tarangkahan ng 10:00 ng gabi. Kahit nakita ko na si Soledad, inginuso pa rin siya ng kaibigan ko. Babae oh. Ang ganda talaga ni Soledad, no? Kaya lang, suplada eh. Sus, nag-iingat lang ang tao sa mga kagaya mo. Nako, di niya dapat ako iwasan dahil mabuti akong tao, no? Hindi babaero at hindi manloloko. We, maniwala ako sa'yo. Natigil kami sa pag-uusap ni Nolan nang tumigil sa aming tapat si Soledad. Seryoso siyang tumingin nang matagal sa amin. Magandang gabi, Soledad. Pero hindi niya ako pinansin. Sa halip, nilampasan niya kaming dalawa ni Nolan. Dahil doon, nilapitan kami ni Bernie at Zoren. Kasunod ng pagbibiro nila sa akin. Si Nolan naman, hindi na iwasan ang hindi magkomento sa kilos na yon ni Soledad. Alam mo, Ricky, kakaiba talaga ang babaeng yun. Sabay turo ni Nolan kay Soledad na naglalakad sa madilim na daan ng kalsada papasok sa baryo namin. Bakit mo naman nasabi yan, tol? Ay nako, hindi mo ba napapansin? Hindi siya humingiti kapag binabati natin siya. Hindi rin siya nagsasalita. Ikaw talaga, puro ka namang kalokohan eh. Bakit naman tayo kakausapin nun? Hindi naman niya tayo masyadong kilala. Imposible yun. Palagi niya tayo nakikita dito sa tarangkahan, kaya kilala niya tayo. Tsaka, sa tuwing dumaraan siya rito, palagi siyang tumitingin sa'yo. Pero, hindi naman siya nagsasalita. Sumingit naman sa usapan namin si Zoren. At sinabi niya na baka raw nahihiyang magsabi sa akin si Soledad dahil naroon daw ang mga kaibigan ko. Kaya ang kaninang mahinang pagkantyaw nila sa akin ay nauwi sa malakas na tawanan. Hoy, ano ba kayo? Tumigil na nga kayo. Magsimula na tayo magtrabaho. Nang matapos ang oras namin sa pagbabantay, ay isinara na namin ang tarangkahan ng baryo. Nagronda kami sa kagubatan
na halos paulit-ulit naming nilibot ang buong Kakawyan. Pagsapit naman ng 4:00 ng madaling araw, ay nagpasya na kaming umuwi sa bahay. Dahil katulad ng dati, wala na naman kaming nakitang kahina-hinalang kilos sa paligid. Ngunit pag-uwi namin, kasama sina Zoren, Lito, Bernie at Nolan, natigilan kami. Isang bangkay na naman ang nakita namin na nakahandusay sa daan. Isang babae, kagaya na nangyari sa mga naunang biktima. Tinahirin ang bibig nito, butas ang mata, at wala na ang hintuturong daliri. Hayop talaga! Meron na namang pinatay! Hindi na ba tayo tatantanan ng serial killer na yon? Pambihira. Pati babae pinatay niya. Wala talaga siyang awa. Halos gabi-gabi na nangyayaring to, Ricky Hindi na talaga magandang nangyayaring to. Nung una, ay konti pa lang ang tao na naroroon, hanggang sa dumagsa na ang mga taong nakikiosyoso sa mga nangyari. Pati sina Soren at Lito, hindi na rin maipaliwanag kung paano nakakalusot sa amin ang killer na pumapatay sa mga biktima. Si Bernie naman ay tahimik na nakatingin sa katawan ng babae. Nagulat na lang kaming lahat nang bigla siyang lumuhod sa lupa at napahagulgol ng iyak. Pambihira! Si Clarita pala to! Ang dating nobya ni Bernie! Hindi ko kagad nakilala dahil halos namamagana ang mukha niya. Teka, hindi naman magnanakaw si Clarita. Bakit kaya siya naman ang pinatay ng killer? Akala ko naman wala na sila. Hindi ba't nagloko si Clarita? Bakit niya pala iiyakan ng walang kwentang babae na yan? Huwag kang magsalita ng ganyan, Nolan. To si Raulo to. Kahit na ano pang nangyari sa kanila, nagmahalan pa rin sila dati. Di ba muntik pa nga magpakamatay si Bernie dahil sa sobrang sakit ng ginawa ni Clarita sa kanya? Pero tignan mo naman, umiyak pa rin siya sa babaeng yan. Sino kaya ang pumatay kay Clarita? Posible kayang ang pumatay kay Clarita ay ang lalaking ipinalit niya kay Bernie? Imposible yun. Dahil sundalo ang nobya ni Clarita ngayon Hindi yun nakadestino rito. Kung sa bagay, may punto ka naman. Kaya lang, talagang palaisipan na sa akin kung sino ang pumapatay dito sa baryo natin. Para bang alam na alam niya ang galaw natin dahil alam niya kung kailan tayo dadaan sa lugar na to. Magsasalita pa sana si Nolan, pero dumating si Mang Teban para ibalita ang nangyari. Dala ang tape recorder na ginagamit niya sa pagbabalita. Pumwesto siya sa tabi ni Clarita habang si Bernie naman ay tahimik na umalis sa lugar na yon. Maya-maya pa ay sinimulan na ni Mang Teban ang pagbabalita. Mga kababayan, isa na naman pong patay ang natagpuan sa gilid ng kalsada. Ang biktima ho ay kinilalang si Clarita Ibanez, 18 taong gulang, na dating kasintahan ho di umano ng isa sa mga tanod na si Bernie Arreglado. Samantala, ang kapitan naman ay patuloy na nagsasagawa ng investigasyon sa mga posibleng pinuntahan ng biktima at kung sino ang huli niyang nakasama. Hanggang sa ngayon, mga kaibigan, ay wala pa rin nahahanap ang mga kapulisan sa posibleng pumatay sa dalaga. At dahil doon, marami na rin ang lumilitaw na usap-usapan dito na ang pumapatay raw sa mga biktima ay isang aswang. Nang marinig ko ang sinabi ni Mang Teban, ay bigla akong natigilan at napatingin kay Nolan. Nagulat kami sa sinabing yun ng mamamahayag. Teka, aswang? Bambira! Para naman yatang hindi yung kapani-paniwala. Mas lalo lamang niyang ginugulo ang isip ng mga tao Huwag mo nalang pansinin ang sinabi niya, Nolan. Baka marinig ka pa, magalit yan sa'yo. Sige ka. Hindi ako nagkamali. Dahil hindi namin namalayan na nakalapit na pala siya sa tabi namin. Biglang namutla si Nolan nang tumingin si Mang Teban sa likod niya. Teka, tama ba narinig ko? Pinag-uusapan niyo ako? Naku Manteban. Hindi po namin kayo pinag-uusapan. Dismayado lang po kami sa ibinalita nyo.
Dapat lang kayo madismaya. Dahil may aswang talaga sa baryo nyo. Pero hindi nyo man lang nalaman. Pasensya na ho kayo, Manteban, ha? Kaya lang hindi naman po kami naniniwala sa mga aswang-aswang. Sige, kayo ang bahala. Basta ako, ginagawa ko lang ang trabaho ko. Trabaho pong ang magpakalat ng maling impormasyon sa mga tao, ganun ho ba? Ano sinabi mo? Huwag niyo pong isali ang aswang sa ibabalita nyo, Mang Teban. Dahil mas lalo lamang po magdudulot ng kaguluhan yun sa mga tao. Kakaisa pa, wala rin naman sa itsura nyo ang maging isang mamamahayag eh. Kumunot ang noon ni Mang Teban. Galit na galit siyang dinuro ako sa muka. Ikaw ha? Huwag mo nga akong pinakikialaman sa mga diskarte ko. Bakit hindi na lang ang trabaho nyo ang atupagin nyo ha? Nang wala nang mamamatay sa baryong ito. Ginagawa po namin ang tungkulin namin. Ginagawa nyo nga ang tungkulin nyo. Bakit marami pa rin ang namamatay? Mga buwisit. Ang hilig nyong makialam sa trabaho ng iba. Pero yung trabaho nyo, hindi nyo inaayos. Palaging palpak. Mga walang kwenta. Abat? Wag, Ricky. Wag natin siya patulan. Dapat sa kanya, tinatahi na rin ang bibig eh. Sa pagkakataong yun, pinigilan ko ang aking sarili. Hinayaan kong umalis si Mang Teban sa harap namin. Pero talagang nasaktan ako sa mga sinabi niya. Pabayaan mo na lang siya, tol. Mahirap kapag may kaaway. Hindi naman yun ang pinupunto ko kanina. Kapag nagpakalat kasi siya ng maling impormasyon, magkakagulo ang mga tao at mahihirapan na tayong hulihin ng tunay na pumapatay sa mga biktima, hindi ba? Alam ko naman yun, pero naisip ko rin. Wala namang magbabago kahit makipag-away tayo sa kanya. Ay nako, sana talaga matigil na ang pagpatay sa mga kababaryo natin. Pati ako, nag-aalala na rin sa kaligtasan natin eh. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko habang tinitignan ang biktima na pinag-uusungan ng mga dumating na pulis. Nang mga panahong yon, ay bigla rin akong naguluhan sa mga nangyari. Ni wala kaming ideya kung sino ba talaga ang pumapatay sa mga biktima. Ang mabuti pa umuwi na lang tayo para makapagpahinga na. Nang sa ganon, kahit pa paano, may lakas tayo mamayang gabi. Mabuti pa nga, Nolan. Isa pa, baka nakarating na ulit ang nangyaring ito kay Lolo Pino. Mag-aalala na naman yun sa akin eh. Isang tapik sa balikat ang ginawa sa akin ni Nolan. Saka kami naghiwalay sa paglalakad. Pagdating ko sa bahay, abala naman si Lolo Pino sa pakikinig sa radyo, kaya hindi ko muna siya inabala. Dumiretso na ako sa aking kwarto para matulog. Paghiga ko sa aking katre, ay nahulog naman ako sa malalim na pag-iisip. Naging palaisipan sa akin ang mga nangyayari. Maya-maya pa, ay bigla kong naramdaman ng antok. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal na nakatulog. Pero dahil sa masamang panaginip, bigla kong naramdaman ng kamay ni Lolo Pino sa aking balikat. Hanggang sa ginising niya ako. Ricky! Ricky apo, gumising ka! Nananaginip ka na naman! Natatandaan ko, nakita ko sa panaginip ko ang isang mansyon sa gitna ng kakahuyan. Walang ilaw yon, ngunit nararamdaman ko na parabang hinihila ako na pumasok sa loob nun. Kaya naman, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Pagkatapos ay bumangon ako at naupo sa katre. Ganun pa rin ba panaginip mo? Ay nako, mukha yatang napapadalas na mga panaginip mo, apo. Tama po kayo, Lolo Pino. At lahat ng yun, halos pare-pareho lamang po ng eksena. Isang mansyon na nakatayo sa kakahuyan ang palaging lumalabas po sa panaginip ko. At nakakaramdam po ako ng labis na takot, Lo. Lo, may dapat po ba akong malaman tungkol sa nakaraan ko? Hindi po kaya ang mansyon na madalas ko pong nakikita sa panaginip ko ay may kaugnayan po sa nakaraan ko? Ano bang nakaraan ang tinutukoy mo? Wala po. Kalimutan niyo na nga lang po ang tanong ko. Hay nako, huwag kang papadala sa mga panaginip mo. Wala namang katotohanan yun. Hala, sige na.
bumangon ka na dyan at kumain ng hapunan para maaga kang makapasok sa trabaho. Nakakatamad na pong magtrabaho, Lo. Wala naman pong nangyayari sa pagroronda namin eh. Huwag kang tabarin, Ricky. Alalahanin mo, buhay ng mga tao nakasalalay sa ginagawa nyo. Basta tatandaan mo lang at sinasabi ko sa'yo, ha? Huwag kang lalayo sa pagroronda. Huwag kang pupunta sa pinakapusod ng kagubatan. Bakit naman po? Marami ang mababangis na hayop sa lugar na yon. Kaya nga palagi ko sinasabi, hindi lang dapat puro batuta na lamang ang dala nyo. Dapat may sandata rin kayo na magagamit laban sa kanila. May dala naman po akong kutsilyo eh. Sapat na po siguro yun. Ikaw ang bahala. Basta mga ibiniling ko sa'yo, palagi mong tatandaan. Tumango ako bilang tugon sa mga sinabi ng lolo ko. Pagkatapos kong kumain ay umalis na rin ako para bumalik sa trabaho. Nadatnan ko si Kapitan na kinakausap ang mga kasama ko. Lumapit naman sa akin si Nolan. O tol, bakit ngayon ka lang? Kanina ka pang hinahanap ni Kapitan. Bakit daw? Nagmamadali akong lumapit kay Kapitan. Umarap siya sa akin at kinausap niya ako. Sinabi niya, sa pusod daw kami ng kagubatan magroronda, kaya kakailanganin daw namin ang mga sibat. Nag-alala ko dahil yun pa naman ang unang ibinilin sa akin ni Lolo Pino. Pambihira namang kamalasan to. Bakit pare? Katatapos lang namin mag-usap ni Lolo Pino kanina eh. Ayaw niya ako magpunta sa gitna ng kagubatan eh. Naku, pwede ba naman ang hindi? Utos ni Kapitan yun. Isa pa, kasama sa tungkulin natin to eh. Teka, ano raw bang dahilan ni Lolo Pino mo? Sabi niya kasi, marami daw mababangis na hayop sa lugar na yon. Tol, kapag marami naman tayo, hindi makakalapit sa atin ang mababangis na hayop. Hindi naman sila basta-bastang umaatake sa tao eh. Isa pa, may mga dala tayong sibat. Saka huwag ka na mag-alala. Hindi naman malalaman ni Lolo Pino mo na nagpunta tayo sa gitna ng kagubatan eh. Magtatanong pa sana ako nang biglang dumaan sa harap namin si Soledad. Kagaya ng dati, seryoso lamang siyang nakatingin sa akin. Bakit Soledad? May problema ba? Mainit ang gabi ngayon, ano? Oo. Mainit nga. Bakit? Kaya mainit din ang ulo ng mga tao. Pagkatapos niyang sabihin yun sa akin, ay iniwan niya kaming lahat na natitigilan. Nahabol namin siya ng tanaw habang nagtataka na napapatingin kami sa isa't isa. Si Nolan naman ay dismayadong napahawak sa aking balikat habang nagsasalitang nakatingin sa dalaga na naglalakad papalayo sa aming kinaroroonan. Pambihira talagang babaeng yun oh. Talagang nakapagtataka na mga kinikilos niya. Hayaan mo na tol. Ang mahalaga, nagsasalita na siya ngayon at kinakausap niya na tayo. Aba, baka naman iba na yan ha. Pambihira ka naman oo. Pati ba naman si Soledad, pag-iisipan mo pa? Ngumisi ng nakakaloko si Nolan habang pasulyap-sulyap sa akin. Kaya minabuti ko na lang na ibaling ang aming pinag-uusapan sa gagawin naming pagroronda sa gubat. Nagsimula na kaming maglakad at tinahak ang daan papunta sa kagubatan. Dala namin ang sulo, sibat at batuta. Habang tinatahak namin ang daan, ay hindi ko maiwasan na hindi pag-usapan ang tungkol kay Lolo Pino. Hindi naman niya siguro malalaman na nagpunta tayo sa pusod ng kagubatan, no? Ano bang inaalala mo? Kasama naman to sa trabaho natin, di ba? Kaya nga, pero ito kasi ang unang beses na maglilihim ako kay Lolo Pino. Hayaan mo na, tol. Di kapag nagtanong siya sa'yo, saka mo ipagtapat sa kanya na nagpunta tayo rito. Ganun lang kasimple yun. O baka naman meron pang ibang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Ano kasi? Para kasing... Ewan. Basta parang nangyari na to eh. Ano? Ayan ka na naman sa mga paganyan-ganyan mo eh. Paano mo naman nasabi na nangyari na to? Ngayon lang naman tayo nagpunta rito. Pambihira ka naman talaga, oo. Di kita maintindihan eh. Hindi ba't alam mo naman ang tungkol sa sakit ko kapag natutulog ako? Pare, ganito rin na nangyari sa akin. Tapos,
Kapag nakarating na tayo sa malayong kagubatan, makakakita tayo rito ng isang malaking mansyon sa gitna ng kakauyan. Halos manlaki ang mga mata namin ni Nolan nang hindi ko pa natatapos ang aking sasabihin dahil ang malaking mansyon ay nasa harap na namin. Ganon din ang mga kasama namin na sina Bernie, Lito at Soren. Lahat sila namangha sa itsura ng lumang mansyon. Anak ng, nakakapangilabot naman ng kwento mo, Ricky. Pinag-uusapan pa lang natin, tapos ito na. Paano nangyari yun? Kung nagulat si Nolan, mas nagulat ako ng mga sandaling yon. Hindi ako makapagsalita nang pinagmamasdan ko ang itsura ng mansyon. Nagsipagtaasan ang mga balahibo ko sa katawan. Bumundol ang kaba sa aking dibdib. Wala kasi yung pinagkaiba sa mansyon na nasa panaginip ko. Tol, tama ka. Yung itsura ng mansyon na madalas mong ikinikwento sa akin, kawig na kawig ng mansyon na yan. Pero, paano nangyari yun? Diyos ko, kahit nga ako hindi makapaniwala na may ganyan talagang mansyon sa gitna ng kakauyan. Kaya pala sabi ko kanina parang nangyari na to eh. Pare, nagkakatotoo na yata ang panaginip ko. Teka, sandali lang ha. Pati ako naguguluhan sa mga nangyayari. Ganito, baka naman nanggaling ka na talaga rito. Hindi, Nolan. Hindi, maniwala ka. Nagsasabi ako ng totoo. Kahit nga ako naguguluhan din eh. Lumapit sa amin sina Soren, Bernie at Lito nang mapansin ng mga ito ang pagkabalisa namin ni Nolan. Ayon sa kanila, ay nagsipagtaasan daw ang kanilang mga balahibo sa katawan dahil sa aming mga pinag-uusapan. At habang nakatayo kami sa labas ng gate ng mansyon, nakita namin ang mga paniki na lumilipad sa itaas ng bubong nito. Habang sa likod nun, ay kita namin ang bilog na buwan. Pero higit sa lahat, walang ilaw ang buong mansyon. Walang indikasyong may nakatira doon. Kaya naman, iniwan namin ang aming mga sibat at dinala lang namin ay ang batuta at sulo. Kung hindi ako nagkakamali, may 4 na kwarto ang mansyon na yan. 2 balkonahe sa taas at ibaba. Sa pangalawang palapag, merong isang silid. At sa loob nun, merong isang bangkong tumba-tumba. Sa katabi nun, may lumang aparador. Ano kaya kung pasukin natin para malaman natin kung totoo nga ang mga nakikita mo sa panaginip mo, Ricky? Seryoso akong napatingin sa aking kaibigan. Ganon din na mga kasama namin na sumang-ayon sa gustong gawin ni Nolan. Sigurado ba kayo na gagawin natin to? Baka nakakalimutan nyo. Pagroronda ang sinadya natin sa gubat na to. Pero malay mo naman, kung nandito ang kasagutan sa lahat ng mga katanungan natin tungkol sa totoong dahilan ng pagkamatay ng mga tao, di ba? Isa pa, baka masagot na rin ang mga tanong mo, Ricky, tungkol sa panaginip mo. Dahil sa mga sinabing yon ni Nolan, bigla kong naisip na gawin ang sinabi niya. Pumayag ako sa balak niyang pagpasok sa mansyon, kaya maingat naming pinasok ang malaking gate na gawa sa bakal. Sa pagpasok pa lang namin, ay bigla na akong nakaramdam ng takot. Kakaiba ang bigat na nararamdaman ko. Pati ang itsura ng bakuran. Walang pinagkaiba sa itsura ng panaginip ko. Kaya mas lalo akong naging interesado na mapasok ang loob ng mansyon. Habang papalapit kami, sa pintuan ay pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ko. Pakiramdam ko ng mga sandaling yon ay hindi na ako humihinga dahil sa labis na pag-aalala. Maya-maya pa ay tumambad sa aming paningin ang nakasaradong pintuan. Nolan, sige na. Ikaw na magbukas ng pintuan. Total, sanay ka naman sa mga kandado eh. Ano ka ba naman, Ricky? Ikaw na ang gumawa, di ba, sa panaginip mo. Dapat alam mo kung paano buksan yan. Si Bernie na ang nagpresenta na magbukas ng pintuan. Ngunit nang makita niya, nakakaiba ang lock ng pinto, umatras siya at itinuro sa akin ang pagbukas. Kaya wala na akong nagawa, kundi ako na ang gumawa nun. Gamit ang maliit kong kutsilyo, ay sinimulan kong sirain yon. Si Nola naman, ay pinagmasdan lang ako sa ginagawa ko. Teka,
Tama kaya tong ginagawa natin? Bakit hindi magiging tama? Aalamin lang naman natin kung ano ba ang itsura ng loob ng mansyon. Wala naman tayong pakikialaman sa loob niyan. Nag-aalala ako eh. Paano? Kung may nakatira pala dito. Pambihira ka naman oo. Nakita mo naman di ba, nakasarado ang pinto. Ibig sabihin nun, walang nakatira dyan. Isa pa akala ko ba? Nasa panaginip mo ang mansyon na to. Pagkakataon mo na to, tol, na masagot ang mga katanungan mo. Oo nga. Pero hindi kasama sa panaginip ko na magbubukas ako ng pintuan na to. Pambihira naman oo. Walang pinagkaiba to sa pagdanakaw eh. Ayaw mo nun, malalaman natin kung bakit pinapatay ang mga magdanakaw. Di ba? Kasi akala niya magdanakaw tayo eh. Pero sa dami natin to, imposible na masaktan niya tayo. Kaya sige na, simula mo na ang pagbubukas ng pinto. Dahil sa kakulitan ni Nolan, ipinagpatuloy ko ulit ang pagbubukas ng pintuan habang ang tatlo naming kasama ay panayan linga sa paligid. Oo, dahan-dahan lang. Baka masira mo yan eh. Anak ng tutsa naman oo. Natural masisira to dahil wala naman tayong susi. Anong gagawin ko? Sige na. Bilisan mo na kasi. Huwag mo nga akong tarantahin. Naku, yari ka. Nasira na yata ng tuluyan ah. Pinersa mo eh. Ang ingay mo. Pwede ba manahimik ka na muna? Tara, pasok na tayo. Hindi nagtagal ay nabuksan ko na nga ang pintuan. Kaya lang, nasira ang panara. At dahil maliwanag ang sulo namin ng mga sandaling yon, pansamantala namin yung pinatay upang walang makapansin sa amin. Nang mawala ang apoy sa sulo, tumambad sa aming paningin ang madilim na loob ng mansyon. Bernie, nasaan ang flashlight mo? Inilabas ni Bernie ang flashlight at iniabot yun sa akin. Saka ko naman binuksan. Kumalat ang liwanag nun sa sala at mula sa aming kinatatayuan, bumungad sa aming paningin ang mataas na hagdanan. Papunta yun sa itaas ng mansyon. Si Nolan ang nabigla sa mga nakita. Anak ng putya oo. Pati yung hagdan. Katulad din sa panaginip mo, Ricky. Dahil sa sinabi niyo ni Nolan, pati sina Lito, Bernie at Soren ay kinilabutan na din. Maging ako na napapalunok ng laway ay hindi rin maiwasan ang hindi matakot. Naisip ko tuloy na baka bahagi pa rin yun ng panaginip ko. Tol, halika nga kurutin mo ang pisngi ko. Baka nananaginip lang ako eh. Kinurot ni Nolan ang pisngi ko at naramdaman ko ang sakit nun. Kaya naisip ko na hindi nga ako nananaginip. Ang hagdan. Yari sa Nara. Sa itaas, meron dalawang malaking banga na may disenyo ng isang dragon na may kagat na rosas. Saglit ako natigilan nang bigla kaming nakaramdam ng malamig na hangin sa aming paligid at ang flashlight na hawak ko ay nagsimula ng kumurap-kurap. Bernie, akala ko ba? Di battery yung flashlight mo? Bakit nagkakaganyan? Sumagot naman si Bernie at sinabi niyang imposibleng magloko ang flashlight niya dahil bagong bili raw ang battery nun. Humigpit ang kapit ko sa flashlight at dahan-dahan na humakbang papalapit sa puno ng hagdan. Tara, doon tayo sa taas. Tignan natin kung may dalawang banga sa dulo ng hagdan. Kaya ipinagpatuloy namin ang pag-akyat sa itaas ng hagdan. Halos magsiksikan kami sa pag-akbang sa hagdan, papunta sa pangalawang palapag ng mansyon. Habang humaakbang kami, ay sumalubong naman sa aming pang-amoy ang mabahong singaw ng hangin. Ang baho ah! Amoy nabubulok na naman ng hayop. Ewan, basta ang baho dito. Oo nga, parang may namatay sa lugar na to. Si Lito naman ay napasiksik sa aming dalawa ni Nolan, habang sina Soren at Bernie tahimik silang lumingalinga sa paligid ng loob ng mansyon. Pagtaas namin at makarating kami sa dulo ng hagdan, tumambad sa aming lima ang dalawang banga na binanggit ko kanina, kaya napasigaw ang mga kasama ko dahil sa takot. Ano ba? Pwede mo kayong maingay?
Ang iingay nyo! Paano hindi kami mag-iingay? Lintik na yan, oh! Ano ba nangyayari? Paano mong nalaman ang tungkol sa mga banga na yan, Ricky? Dahil totoo ang panaginip ko, Nolan. Maliwanag na ang mansyon na to ay may kinalaman sa buhay ko. Hindi lang yung isang simpleng panaginip. Sa halip, totoong nakarating na ako sa lugar na to. Hindi ko lang maalala kung kailan. At ipinapaalala lamang sa akin yun ng panaginip ko. Pati ang bilang ng kwarto. Tugma rin sa sinabi mo kanina. At ngayon naman, papasok tayo sa loob ng silid na nasa gitna, kung saan nabanggit ko sa inyo kanina na mayroong lumang aparador at isang upuan na tumba-tumba. Dahil sa sinabi ko, mas lalong natakot ang mga kasama ko. Ipon-ipon kami sa gitna habang nilalapitan ang nakasaradong pintuan. Nanginginig ang tuhod ko nang lapitan namin ang pinto ng silid na yon. Halos hindi na ako humihinga habang hindi inaalis ang paningin sa tinutumbok ng liwanag ng flashlight. Mukhang wala talagang nakatira dito dahil masyado ng marumi at makapalang alikabok sa sahig. Habang papalapit kami sa nakasaradong pintuan ng silid, mas lalong tumindi ang naaamoy kong mabahong amoy na parabang nabubulok na laman ng tao. Kaya sinulyapan ko ang mga kasama ko. Wala ba kayo naaamoy? Sobrang baho na dito. Huwag na kaya tayong tumuloy. Ang totoo, kaya ako nasabi yon dahil hindi ko kayang makita kung ano ang itsura ng loob ng silid. Pero dahil nga nahihiwagaan ang mga kasama ko sa loob ng mansyon, ipinagpatuloy namin ang paglalakad. Pagtigil namin sa tapat ng silid na nasa gitna ng dalawang silid, hinawakan ko ang seradura ng pinto at pinihit yon. Nang tumunog ang pihitan, napatingin ako kay Nolan. Ano? Ano pang hinihintay mo? Sige na! Buksan mo na, tol! Dahan-dahan kong binuksan ang pinto habang kinakabahan. Pagpasok namin sa madilim na loob, ay nanlaki ang mga mata ko. Wala rin yung pinagkaiba sa itsura ng silid sa panaginip ko. Doon na ako nagsimulang mag-alala at matakot. Ano to? Anak ng... Paano nangyari to? Bakit, Ricky? Igala mo ang paningin mo at alalahanin mo ang itsura ng panaginip ko sa kwartong to na madalas kong kinikwento sa'yo. Teka. Naku, Diyos ko po, totoo nga, Ricky. Umalis na tayo rito. Natatakot na ako. Nolan, sabihin mo, bakit nangyayari sa akin to? Abay, malay ko sa'yo. Si Lolo Pino ang tanungin mo. Siya ang nagpalaki sa'yo eh. Isang tumba-tumbang bangko, isang lumang aparador at isang kama. Lahat ng itsura, pati kulay, ay katulad na katulad sa mga nakita ko sa panaginip ko. Teka, bakit lumalapit ka sa aparador, Ricky? Hoy, Ricky, anong gagawin mo? Hindi ko sinagot si Nolan. Kahit natatakot na ako, gusto kong malaman kung ano ang laman ng aparador na yon. Madalas kong makita ang isang matandang babae na may kinukuha sa loob nun. Dala ng kuryosidad at pagpapadala sa bugso ng aking damdamin, binuksan ko yun. Sa pagsalubong ng alikabok sa aking pangamoy, bumungad sa aking paningin ang maraming iba't ibang kulay na sinulid. Sa pinto naman ng aparador, may karayom, gunting at tela. Ano mga yan? Teka, hindi ba't kakulay sila ng mga sinulid na ginagamit sa pagtahi sa bibig at mata ng mga biktima? Napansin mo ba? Nanginginig ang aking mga kamay nang dumako ang aking paningin sa mga garapon na nasa istante ng aparador. Sa pagkakataong yun, napaupo ako sa sahig at lalong nagkagulo kami sa loob ng kwartong yun. Mga hintuturo ng daliri na nakababad sa dilaw na likido. Bawat garapon may numero at pangalan. Sa kabilang istante, nakahilera naman ng mga payat na bote. Nasa loob ng bote ang isang pares ng mga mata ng tao, nakalutang sa kulay pulang likido. Ano ba yan? Bakit may ganyan dito? Lintik na! Bahay ng killer ang napasok natin! Kung killer ang nakatira dito, anong kaugnayan ng mansyon na to sa panaginip ko? Sa palagay ko, hindi natin yan dapat pinag-uusapan dito. Kailangan na nating umalis dito.
Nasa panganib tayo mga tol! Dahil sa takot ay nagsimula na kaming magkagulo. Nataranta sina Soren at Bernie. Gusto na nilang umalis. Kaya naman, mabilis kong isinara ang pinto ng aparador. Ngunit bago kami lumabas ng kwarto, nabaling ang aking atensyon sa isang maliit na libro na nakaipit sa bangkong tumba-tumba. Kaya mabilis ko yung kinuha at isinuksok sa aking bewang. Saka mabilis na tumakbo palabas ng silid. Mabilis din kaming nakababa sa hagdan. Ngunit biglang lumakas ang malamig na ihip ng hangin. Nagbukas sarado ang pintuan at mga bintana. Kasabay nun, ang pagsara ng tuluyan ng lahat ng aming madadaanan. Nagkagulo kaming lahat. Nagsisisigaw dahil sa takot. Diyos ko, paano na to? Anong gagawin natin? Nakulong tayo sa loob! Diyos ko, may kakaibang nangyayari sa paligid na to. Sa tingin ko nasa panganib tayo. Humanda kayo. Maaaring nasa paligid natin ang nilalang na nakatira sa mansyon na to. Maya-maya pa ay tumigil ang malakas na hangin at nagkaroon ng konting liwanag sa itaas ng hagdan. Lahat kami ay napatingin sa puno ng hagdan. Nakita namin ang nilalang na dahan-dahan bumababa sa hagdan. Humigpit ang kapit ko sa batuta at flashlight nang makita ang itsura ng nilalang. Ricky! Ricky, aswang! May aswang na bumababa sa hagdan! Mas lalong lumakas ang tawa ng nilalang habang ang kanyang bibig ay nakanganga na tumutulo pa ang malapot niyang laway. Mahaba ang kanyang kulay itim na bestida habang ang kanyang muka ay naaagnas na. Ikinumpas niya ang kanyang kamay na may hawak na sinulid at karayom. Puro itim lang ang kulay ng kanyang mga mata habang ang braso ay nilalabasan ng uod sa balat at laman. Nang mga sandaling yon, ayaw na rin gumana ng isip ko. Masyado kong nagulat sa mga nakikita ko. Ang lakas ng loob niyong pasukin ang mansyon ko. Mukhang hindi niyo nalalaman. Ang mansyon na ito ay sa akin lamang. At ang lahat na pumapasok sa lugar na ito ay hindi na nakakalabas ng buhay. Kung ganun, ikaw palang pumapatay sa mga tao sa baryong to. Sino ka? Sino ka? Bakit mo to ginagawa? Bakit ko naman sasagutin ang tanong mo? Nakita na kita sa panaginip ko. Ikaw yun. Ikaw ang nagpapakita sa panaginip ko. Hindi ako maaaring magkamali. Pwes, hindi ka na magigising, binata. Dahil ito na. Ito na mismo magiging bangungot mo. Ricky, ano nang gagawin natin? Mamamatay tayo rito, Ricky! Mabuti naman at alam nyo kung ano ang mangyayari sa inyo. Pumasok kayo sa mansyon ko nang walang pahintulot. Ano sa palagay nyo dapat kong gawin? Pero huwag kayong mag-alala. Hindi naman nila malalaman kung sino ang pumatay sa inyo. Dahil tatahiin ko ang bibig ninyo at ang mga mata. Kagaya ng ginawa ko sa iba. Habang bumababa ng hagdanan ang aswang, ay panay pa rin ang tawa nito. Pinilit kong magpakatatag ng mga sandaling yon. Dahil sa takot, sinubukan ni Bernie at Soren na tumakas. Pero tinigdan sila ng aswang at umangat ang kanilang katawan sa sahig. Para bang may malakas na puwersang bumalot sa katawan ng mga kaibigan ko. Lumutang sila sa ere habang hindi makagalaw. Lumipad sila papalapit sa nakangising aswang. Bernie! Soren! Tumakbo kami ni Nolan para lapitan ang mga ito. Pilit kong hinahawakan ang katawan ng mga kaibigan ko. Kaya lang, nang hahawakan na namin ang kanilang kamay, parang may humampas sa amin ng malakas na puwersa mula sa aswang. Magkasabay kaming bumagsak sa sahig ni Nolan. Bumagsak din ang katawan nila Bernie at Soren sa paanan ng aswang. Nanlaki ang mga mata namin nang makita naming tinahi ng aswang ang bibig ng dalawa at dinukot ang kanilang mga mata, pati ang kanilang dalawang hintuturong daliri
ay kinagat rin ng aswang. Si Lito naman ay natulala, nanginginig dahil sa takot, samantalang si Nolan ay tumakbo papalapit sa akin at hinila ako sa aking braso. Ricky, tara na! Tumayo ka na! Halimaw siya! Halimaw! Takbo! Halos sirain namin ang nakasaradong pintuan para tumakas. Panay ang pukpok namin sa pinto gamit ang batuta pero hindi namin mabuksan yun. Paglingon ko sa gawi ng aswang, nakita ko na dumapa ang nilalang at sinipsip niya ang dugo ni Zoren at Bernie. Nagkikikisay ang kanilang mga katawan habang inuumpisa na silang lapain ng aswang. Nang mamatay sina Bernie at Zoren, tumayo ang aswang habang inilalagay nito sa bulsa ang mga dinukot na mata at nakuwang mga daliri. Tumawa ang aswang ng malakas habang ipinapakita ang kanyang hawak na sinulid at karayom. Si Lito naman ay hindi na rin maintindihan ang gagawin. Dahil sa takot, tumalon siya sa bintana. Pero dahil yari yon sa bubog, tumarak ang nabasag na bubog sa leeg ni Lito. Umagos ang dugo niya sa bintana habang nagkikikisay ang katawan. Namatay rin ito. Nadilat ang mga mata. Lito! Diyos ko, si Lito! Patay na siya! Kay sarap namang panoorin ang mga natatakot na tao. Dapat lang sa inyo yan. Pakialamero kasi kayo. Kung hindi kayo nangahaas na pumasok sa mansyon ko, hindi sana sila namatay. Sige, subukan mo lumapit, halimaw ka. Kundi papatayin kita. Kampun ka ng kadiliman. Hindi ako natatakot mamatay. Dahil hindi naman ako makakaranas nun. Matagal ko nang inaalay ang buhay ko sa hari ng kadiliman. At walang kahit na anong sandata ang makakapatay sa akin. Itinaas ng aswang ang sinulid at karayom habang humahakbang siya papalapit sa aming kinaroroonan. Ricky, kailangan na natin lumaban sa kanya. Dahil kung hindi, papatayin tayo ng hayop na yan. Huwag na kayong lumaban. Wala na kayong magagawa. Mapapabilang na rin kayo sa mga koleksyon ko. Hindi! Hindi ka magtatagumpay, halimaw ka! Lalaban kami kahit na anong mangyari! Umalingaw-ngaw ang malakas na tawa ng aswang at ang hawak kong flashlight ay nagsimula ng magkurap-kurap. Maya-maya pa ay tumubo sa likod ng aswang ang malapad niyang pakpak. Pagkatapos ay lumipad ng paikot sa itaas ng kisame. Sinamantala namin ang pagkakataon habang nasa itaas pa ang aswang. Sige na, Nolan! Sirain na natin ang pinto! Dalian mo! Pinagtulungan namin ni Nolan na sirain ang pintuan. Ngunit hindi ko namalayan na nasa likod na pala namin ng aswang. Naramdaman ko na lang ang pagguwit ng sakit ng likod ko. Umangat ang aking paa sa saig at bigla akong inihagis papalayo kay Nolan. Bumaling sa akin ang aswang habang nakangisi na lumapit sa aking kinaroroonan. Hinagis niya ang sinulid at karayom habang ako naman ay gumagapang sa saig at pilit na inaabot ang nabitiwan kong batuta. Pero dahil mabilis siyang nakalapit sa akin, bumaon ng kuko niya sa balikat ko. Ah! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Halimaw ka! Ricky! Akin na ang buhay ng kaibigan mo. Pakawalan mo si Ricky! Pakawalan mo siya, aswang! Nolan! Tulungan mo ako, tol! Dahil sa pagdagit sa akin ng aswang, hindi ko na nahawakan ang aking batuta. Kumapit ako sa kanyang braso. Saka ko siya inatake ng kagat sa kanyang kamay na nakahawak sa aking balikat. Nabitiwan niya ako at bumagsak ako sa sahig. Naramdaman ko ang pagtama ng aking katawan sa semento. Halos mapangiwi ako sa labis na sakit. Maya-maya pa, bumaba ang aswang at muling nawala ang pakpak niya sa likod. Naglakad siya papalapit sa akin. Habang umaangil, panay ang kumpas niya ng kamay na para bang nagsasayaw.
Akma na sana siyang aatake sa akin nang lumitaw ang malakas na liwanag mula sa nasirang bintana. Nanggagaling yun sa labas ng mansyon. Layuan mo ang apo ko! Umalis ka sa loob ng mansyon! Nabuhayan ang loob ko nang marinig ko ang boses ni Lolo Pino. Kahit may sugat ako sa katawan, pinilit kong tumayo. Lumapit sa akin si Nolan para alalayan ako sa pagtayo. Ha? Huwag kang makialam dito. Hindi mo naman ako kayang pigilan. Pero kaya kitang paslagin! Agad na pumasok sa loob ng mansyon si Lolo Pino. Kaya nakita niya ang patay na katawan ni Lito. Pagpasok niya sa loob, agad niyang sinabuyan ng asin ang aswang. Kaya napasigaw ang aswang dahil sa labis na sakit. At dahil doon, lumipad ito, paitaas, at sinira ang bubong ng mansyon. Nang mawala ang aswang sa paningin ko, saka ko lang naramdaman ang sakit mula sa aking sugat. Halina kayo! Kailangan na nating umalis bago pa siya bumalik! Paano po mga kaibigan namin, Lo? Wala na tayong magagawa sa kanila. Patay na sila! Lo, marami po kayong dapat ipaliwanag sa akin. Tara na! Saka na kayo mag-usap! Umalis na tayo rito! Inalalayan nila ako sa tigkabilaan kong braso. Naluluha kong nilampasan ang nakahandusay na katawan ni Lito. Sa isang iglap, 3 kaibigan ko ang namatay. Dahil sa pagpasok namin sa mansyon na yon, idagdag pa ang alalahanin namin kung paano namin ipapaliwanag sa kanilang pamilya ang mga nangyari sa kanila. Pagkalipas ng ilang oras na paglalakad, sa wakas, narating namin ang bahay. Kasama namin si Nolan na pumasok sa loob ng aming tirahan. Diretso sa silid si Lolo Pino. Pag-upo ko sa gilid ng katre, ay agad na akong nagtanong kay Lolo Pino. Lo, hindi na po kayo maaaring magsinungaling sa akin. Ano po ang ibig sabihin ng mga panaginip ko? Ang mansyon na yun. Yun din po ang mansyon sa panaginip ko, Lo. Ano po ba talagang totoo? Ngayon na nalaman mo na ang buong katotohanan tungkol sa mga panaginip mo. Panahon na siguro para ipagtapat ko sa iyo ang tungkol sa nakaraan mo. Apo, patawarin mo sana ako kung matagal kong itinago sa iyo ang katotohanan. Ano po ba ang totoo, Lolo? Isa akong mabuting mambabarang na merong kakayahang bumura ng alaala ng tao. Kung ganun, binuran niyo po ang alaala ko sa nakaraan. Pero bakit po? Ano pong dahilan niyo, Lo? Pinatay ang mga magulang mo sa harapan mo, Ricky. Na-trauma ka. Nawala ka sa iyong sarili. Lahat ay kinakatakutan mo. Hindi ka kumakain. Hindi ka rin natutulog. Bakit niyo po yung ginawa, Lo? Bakit niyo po yung ginawa? 5 taon ka pa lang nun nang mangyari sa iyo ang bagay na yon. Kaya nag-alala ko at ginamit ko ang kakayahan ko para alisin ang takot na yon sa isip at puso mo. Binara ko sa isip mo ang lahat ng alaala mo tungkol sa pagkamatay ng mga magulang mo. Hindi niyo po dapat ginawa yun, Lolo. Dahil alaala ko yun sa mga magulang ko eh. Tama ka. Hindi ko yun dapat ginawa. Sapagkat pinahirapan ka ng alaala na yun sa pamamagitan ng panaginip. Totoong nangyari sa iyo ang lahat ng mga nakita mo. At ang mansyong pinasok mo ay pag-aari ng mga magulang mo. Diyos ko, ano ba yan? Hindi ko maiwasan ng hindi kilabutan sa mga pinag-uusapan niyo, Lolo Pino. Kusang bumalik ang alaala na nakaraan ni Ricky dahil sa kanyang panaginip. Alam ko may dahilan kung bakit kayo napadpad sa kinaroroonan ng mansyon. Dahil yun talaga ang nakatakdang mangyari kay Ricky. Bakit po buhay pa ako, Lo? Samantalang ang mga magulang ko ay patay na. Iniligtas kita, Apo. Nilabanan ko ang aswang na yon pero lubhang malakas siya. Ilang beses ko siya sinubukan labanan sa pamamagitan ng aking kakayahan. Ngunit hanggang ngayon, bigo pa rin ako.
Anong klaseng aswang po siya, Lolo Pino? Isa siyang aswang na kung tawagin ay kulughangin. At sinasabi-sabi ng matatanda noon, anak daw siya ng demonyo. Kaya kumukuha siya ng mahalagang bagay sa parte ng katawan ng mga nabibiktima niya. Yun daw ang nagsisilbing lakas niya na pinagkukunan niya ng kapangyarihan. Katulad ng mga nangyayari sa biktima, hindi po ba't parang may gusto siyang itago kaya ginagawa niya yun? Oo, Nolan. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung bakit niya yung ginagawa. Kung anak po siya ng demonyo, hindi lang siya isang ordinaryong aswang. Oo, sapagkat ang kulughangin ay ang nilalang na yumakap sa kapangyarihang itim. Kaya kahit anong klaseng agimat ang gamitin mo sa kanya, ay di matatapatan ang kanya kapangyarihan. Kaya nga iniisip nila na kaya nila ang Diyos. Gumaganti sila sa Panginoon kasama ang lahat ng kampo ng kadiliman. Kung wala pong agimat na makakatalo sa kanya, natitiyak ko po na ang papatay lamang sa kanya ay ang natural na kagamitan na walang taglay na kapangyarihan. Naisip ko na rin yan dati. Dahil ang makakatalo sa kanya ay ang taong may malakas na paniniwala sa Panginoon Diyos. Ngayon lang po ako nakarinig ng tungkol sa aswang na kulughangin Dahil nasanay tayo sa kwento ng aswang, halimbawa na lamang ng mga manananggal, tiyanak, pero mga takot naman sila sa agimat. Itong kulughangin, wala silang kinikilalang Diyos at hindi takot sa agimat. Ano po ba talaga ang kakayahan ng kulughangin? Meron siyang kakayahang magpalit ng anyo, lumipad, gumamit ng itim na kapangyarihan para hindi siya makilala o mahuli. Magkakaroon siya ng ibang katauhan, pero kahit kailan, hindi siya maaaring humarap sa salamin. Napaunat ako sa pagkakaupo at nawala ang sama ng aking loob sa aking lolo. Nagkaroon ako ng interes na malaman kung ano ang kahinaan ng aswang na kulughangin. Hindi sila maaaring humarap sa salamin? Ganun? Tama ka. Dahil hindi niya maaaring tignan ang kanyang sarili sa salamin. Isa pa, gabi lang sila nakakapagpalit ng pagkatao o anyo. At sa araw naman, makikita mo kung ano ang pagkatao na inihaharap niya sa lahat ng tao. Pero ang totoo, hindi naman talaga ganoon ang kanyang itsura. Kung ganun po, sa tingin ko salamin na makakapatay sa kanya. Hindi basta salamin lang, Apo. Kailangan nakatapat ang salamin sa refleksyon ng kahit na anong liwanag. Saka mo lang siya masasaktan. Pero dapat malaban mo ang kanyang kahinaan. Kung ano ang ginagamit niya sa pagpatay, yun din ang kanyang kahinaan. Nagkatinginan kami ni Nolan. Para bang iisa lang ang iniisip namin tungkol sa kahinaan ng aswang na kulughangin. Sinulid at karayom. Yun din ang nakita naming nakatago sa parador. Kailangan nyo bumalik sa mansyon. Kunin nyo ang sinulid at karayom. Yun ang gagamitin nyo sandata para maikulong siya sa mansyon. Saka nyo gagamitin sa kanya ang salamin para siya ay patayin. Sinulid at karayom? Paano naman po namin magagamit na sandata yun? Ang hibla na sinulid, babalutan nyo ang palibot ng mansyon. Hindi siya makakaalis sa loob. Pero masyado pong mahina ang sinulid. Hindi siya mapipigilan nun. Nagkakamali ka, Ricky. Sa oras na maigapos nyo ang mansyon gamit ang sinulid, magkakaroon ng puwersa na manggagaling mismo sa kanya kapangyarihan. Sa pamamagitan nun, hindi niya magagamit ang lakas niya sa sarili niyang kagamitan sa pagpatay. Sa kanyo magagamit ang salamin laban sa kanya. Naiintindihan ko na po ang ibig niyong sabihin. Sa paghawak ko sa aking bewang ay naramdaman ko ang librong nakuha ko kanina. Kinuha ko yun at ibinigay kay Lolo Pino. Oo nga pala, Lolo Pino. Ito po oh. Nakuha ko po ito sa bangkong tumba-tumba doon po sa mansyon. Hinawakan ni Lolo Pino ang maliit na libro at binuklat niya ang pahina. Saka nag-aalalang napatingin sa akin.
Hindi ako maaaring magkamali. Ito ang diary ng nanay mo, Ricky. Sa tingin ko, Apo, ikaw ang dapat bumasa niyan. Ibinalik sa akin ni Lolo ang libro at tinanggap ko yun. Malungkot kong pinagmasdan ng libro sa kanaluluwang napasulyap sa akin lolo. Tumango siya bilang hudyat na basahin ko na ang laman nun. Binasa ko ang mga nakasulat doon. Bigla akong napagulgol ng iyak habang hawak ang libro. Tol, Ricky! Bakit? Nalaman ko, Tol, na pinagtangka ng buhay ng mga magulang ko ng pangalawang asawa ng aking lolo sa side ni nanay. Agawan sa yaman ang punot dulo ng lahat. Kaya tinatahi ng aswang ang bibig ng kanyang mga nagiging biktima para hindi malaman ng lahat na buhay pa siya at siya talaga ang pumatay sa mga magulang ko. Ang sumunod na pahina naman ay wala na naging karugtong sapagkat pinatay na sila ng aswang na si Lola Socorro. Kung ganon, tama ang hinala ko na si Socorro nga ang pumatay sa mga magulang mo. Paano po natin siya mahanap kung nagtatago po siya sa ibang pagkatao? Yun din ang nagiging palaisipan para sa akin. Kailangan niyong bumalik sa mansyon. Ipapaalam ko kay Kapitan na nangyari sa mga kaibigan niyo. Teka, kailangan ko pala munang gamutin ang sugat mo, Ricky. Saka ko lang naalala ang 2 sugat sa aking balikat. Pagkatapos gamutin ni Lolo ang sugat ko, ibinigay niya sa akin ang salamin na nakasabit sa dingding ng kanyang kwarto. Kwadrado yun na halos kasing lapad ng aking palad. Palagi mo ito dadalin. Sa oras na makakita ka ng kahit danong liwanag, itapat mo doon ang salamin at siguraduhin mong tatamaan ng refleksyon ng salamin ang katawan ng aswang. Tumango ako at tinanggap ang maliit na salamin na ibinigay sa akin ni Lolo Pino. Magpapaalam na rin ako, Ricky. Bukas na lang tayo magkita. Dito ka na magpalipas ng gabi, Nolan. Nasa paligid lang ang aswang. At dahil nakita niya ang mukha mo, hindi ka niya tatagtanan hanggat hindi ka niya napapatay. Samahan mo muna dito si Ricky. At ako naman ay pupunta kay Kapitan. Teka, sandali lang po, Lo. Baka naman kayo po mapahamak. Kailangan makarating kay Kapitan na nangyari sa mga kaibigan niyo. Huwag kayo mag-alala. Kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Hindi ko na napigilan si Lolo Pino dahil nagmamadali na siyang lumabas sa bahay namin. Ang salamin naman ay isinuksok ko sa aking bewang. Pagkatapos ay itinabi ko ang libro sa ilalim ng unan ko. Subalit ilang minuto lang ang lumipas. Magmula nang umalis si Lolo Pino, ay dumating naman sa bahay namin si Kapitan. Nakita niya na may benda ako sa katawan. Tinanong niya kami kung ano ang nangyari sa amin. Sinalakay po kami ng aswang at kaming 2 lang pong nakaligtas. Nagulat kami ni Nolan nang sabihin sa amin ni Kapitan na natagpuan ng 3 naming kaibigan sa gilid ng kalsada. Nagkatinginan kami ni Nolan. Teka, paano po nangyari yung, Kapitan? Sa lumang mansyon po namin sila iniwan. Diyos ko, kung ganun, sa mansyon pinapatay ang mga biktima, saka dadalhin sa ibang lugar para itapon ang kanilang katawan. Maliwanag na ang Socorro na yon ang pumatay sa mga biktima. Siya talaga ang salarin. Kapitan, bumalik na po kayo sa bahay niyo. Mamaya po pagsapit ng umaga, puntahan niyo ang mansyon sa gitna ng kakauyan. Aswang po ang pumatay sa kanila at doon po talaga nangyari ang pagpatay sa mga kaibigan namin. Tumango si Kapitan at agad na umalis sa lugar na yon. Naiwan kami ni Nolan na biglang nag-alala kay Lolo Pino. Ricky, si Lolo Pino umalis siya, di ba? Tapos nandito si Kapitan. Diyos ko, masama to. Anak nang, wag naman sana, Nolan. Dahil sa pag-aalala, lumabas kami ng bahay. Nagpabalik-balik kami sa paglalakad sa loob ng bakuran. Malakas ang kaba sa aking dibdib. Natatakot ako na baka kung ano na ang nangyari sa aking lolo. Pag nagkataon, hindi ko alam
ang gagawin ko. Anak ng putya, oo. Paano to? Hindi na natin maaaring ipagpabukas pa ang pagpunta sa mansyon. Kailangan ko ng kumilos, Nolan. Teka, sasama ako sa'yo, Tol. Ipag-iiganti ko rin ang nangyari sa mga kaibigan natin. Wala pang 5 minuto, magmula nang umalis si Kapitan. Si Soledad naman ang dumating. Papalapit siya sa amin. Nagtataka ko ng mga sandaling yon dahil hindi naman alam ni Soledad ang kinaroroonan ng bahay namin. Hinayaan ko siya na makalapit sa amin. Hindi ka panipaniwala na dumarami na ang mga tangang tao na nagkalat sa ating mundo. Habang nagsasalita si Soledad, ay mabagal din ang paglalakad niya papalapit sa aming kinaroroonan at batay sa kanyang ikinikilos, para bang merong nagbago sa kanya. Ang akala nila, padagdag ng padagdag ang kanilang utak. Pero ang totoo, papurol ng papurol ang mga ito. O ano, namumutla yata kayo. Hindi kami namumutla, Soledad. Nagulat lang kami sa mga pinagsasasabi mo. Lumapit sa akin si Soledad at hinaplos niya ang aking pisngi. Habang si Nolan naman ay nagulat sa ginawang yun ni Soledad. Malamig yata ang pawis mo, Ricky. Hindi ba't ikaw lang naman na madalas na bumabati sa akin sa tuwing dumadaan ako sa tarangkahan? Naramdaman ko ang malambot niyang kamay sa aking pisngi habang hinahayaan ko siyang magsalita. Natatakot ka ba sa akin? Ha, Ricky? Soledad, ano bang pinagsasasabi mo sa kaibigan ko? Lumayo ka nga sa kanya. Bakit? Nagtatanong lang naman ako kung natatakot siya sa akin. Hindi ako natatakot sa iyo, Soledad. Pwes, dapat kang matakot. Ricky, lumayo ka sa kanya. Siya si Socorro, ang aswang nakulog hangin. Bigla akong hinila ni Nolan papalayo kay Soledad. Inilabas niya ang malaas niyang dila at ipinakita sa amin kung paanong nagbago ang kanyang anyo bilang isang aswang na kulog hangin. Kumulubot ang kanyang balat at lumantad ang naaagnas niyang muka. Tumubo ang kanyang pakpak sa likod at umangat ang paa sa lupa. Sinubukan kong kunin ang salamin sa aking bewang, ngunit wala naman akong mahanap na liwanag na pwede kong pagtapatan ng salamin. Hanggang sa nagsalita si Soledad. Kung gusto nyo na makita ang buhay pa si Pina, pumunta kayo sa aking mansyon. Doon tayo magtuos. Hindi ko makukompleto ang pag-asik ko ng lagim kung hindi magkaganap ang labanan natin sa aking mansyon. Mansyon na inangkin mo sa aking mga magulang. Kahit saan pa tayo magharap, hindi kita uurungan, halimaw ka! Kasabay nun, lumipad na ang aswang at nawala sa madilim na bahagi ng himpapawid. Si Lolo Pino. Biyag niya ang lolo ko, Tol. Teka, sandali lang, Ricky. Paano tayo nakakasigurong nasa mansyon ng lolo mo? Baka naman, nililin lang niya lang tayo. Baka isa tong patibong. Pero Tol, hindi ko maaaring baliwalain ang sinabi niya. Bakit kailangan sa mansyon pa? Sigurado ako na may binabalak siyang gawin. Sa pagkakataong to, kailangan kong tulong mo, Tol. Ikaw ang maglalagay ng sinulid sa palibot ng mansyon at ako ang bahalang magligtas kay Lolo Pino. Nang matapos kami sa pagpaplano, inihanda ko ang mga kakailanganin namin. Pati ang sugat ko sa balikat, tinalian ko yon para hindi ko masyadong maramdaman ang sakit. Nolan, Tol, magdala ka rin ng asin. Nakita ko, natakot siya sa asin nang sabuyan siya ni Lolo. Kahit paano, ay malaki ang maitutulong nun para hindi ka basta-basta masaktan ng aswang. Kung ganun, kailangan natin siya maikulong sa mansyon bago sumikat ang araw. Oo, Nolan. O ano, handa ka na ba? Isang tango ang itinugon sa akin ni Nolan. Saka namin tinahak ang madilim na bahagi ng kakawyan papunta sa mansyon. Dala namin ang lumang gasera, salamin at asin,
na magsisilbing sandata namin. Mabilis kaming naglakad, papunta sa kinaroroonan ng mansyon. Ricky, yung salamin. Nandito, nasa bulsa ko. Nang mga oras na yon, ay nasa tapat na kami ng mansyon. Nanlaki ang mga mata namin dahil hindi namin inaasahan ang maraming aswang na nakadapo sa bubong ng mansyon. Pero lahat sila ay hindi kumikilos para salakayin kami. Tanging asin at salamin lang ang matibay naming sandata laban sa mga yon. Sigurado ka ba, Ricky, na may kakayanang salamin na patayin ng kulughangin? Magtiwala na lang tayo sa salamin. Sa tingin ko, hindi sila aatake sa atin hanggat walang inuutos ang pinuno nilang si Soledad. Halika na! Pumasok kami sa loob at sa pagkakataong yon, halos mapuno ng nakasinding kandila ang loob ng mansyon. Ngunit wala roon si Soledad. Tanging ang nakagapos lang na si Lolo Pino ang nakita naming nakaupo sa sopa. Sugatan ng katawan, ang ipinagtataka namin ay kasama sa biyag ng aswang, si Mang Teban. Teka, bakit pati si Mang Teban kasama? Hindi ko rin alam, Nolan. Pero baka nakita ni Mang Teban si Soledad na inaatake si Lolo, kaya nadamay siya sa pagdukot. Kung ganun, nasa naman kaya si Soledad? Maaaring nasa paligid lamang siya. Naghihintay ng pagkakataon para sumalakay sa atin. Sa tingin ko, Tol, walang malay si Lolo Pino. Talagang pinahirapan siya ng gusto. Habang iginagala ko ang paningin ko, ay nakita kong walang ibang tao na naroroon, maliban sa dalawang biyag na nakagapos sa sofa. Pareho silang walang malay. Nolan, kaya mo ba? Gawin mo ng pinag-usapan natin. Sige, Tol, gagawin ko na. Mabilis na tumakbo paakyat si Nolan, papunta sa silid ng aswang para kunin ang sinulid at karayom, habang ako naman ay nakamasid lang sa paligid. Nang matiyak ko na wala pa roon si Soledad, mabilis kong nilapitan ang mga biyag at kinalagan sila ng tali. Lolo! Lolo, gising! Lolo, gumising po kayo! Tinapik ko ang pisngi ni Lolo Pino para gisingin siya, ngunit hindi siya nagigising hanggang sa magising si Mang Teban. Naku, Diyos ko po! Nasaan ako? Anong lugar to? May dumukot po sa inyo ni Lolo Pino. Nasa loob po tayo ng mansyon ng aswang. Ano? Aswang? May aswang sa mansyong to? Opo, tama ang balita niyo, Mang Teban. Pasensya na pala kayo sa mga nasabi ko nun. Totoong may aswang po sa baryo natin. Sinasabi ko naman sa'yo, di ba? Teka, ikaw lang ba nagpunta rito para iligtas kami? Hindi po, may kasama ako. Si Nolan. Nasa itaas po siya, sa silid ng aswang, para kunin ang sinulid na papatay sa kanya. Halina po, tulungan niyo po akong ilabas dito si Lolo Pino. Hindi ko na natapos ang iba ko pang sasabihin nang mula sa itaas ay nawasak ang bubong ng mansyon. Sabay-sabay na umatake sa amin ang mga alagad ng kulughangin. Inilabas ko ang salamin at naghanap ng liwanag na magagamit ko laban sa mga aswang. Maigpit ko ring hawak ang batuta at lahat ng umatake sa akin ay malakas kong hinambalo sa ulo. Pasadsad na bumagsak ang aswang sa sahig. Dahil sa kaguluhang yun, lumabas si Nolan at sinabuyan niya ng asin ang mga aswang. Nanghina ang mga yun, kaya nagkaroon ako ng pagkakataon para patayin sila. Gamit ang refleksyon na nanggagaling sa liwanag ng kandila, itinapat ko ang salamin sa kanila. Tumama yon sa mukha ng mga aswang at sa isang iglap. Nasunog ang mga ito, pero biglang namatay ang lahat ng mga kandila. Anak ng... Ano nangyayari? Namatay lahat ng mga kandila! Biglang tumawa ng malakas si Mang Teban, saka tumalim ang tingin niya sa akin. Ang dali mo talagang utuin, Ricky. Pain ko lang ang mga aswang na yan. Hindi ka ba nagtataka na madali mo silang napatay?
Dahil mga wala naman talaga silang kapangyarihan. Inalam ko lang kung ano ang baon yung sandata laban sa akin. Mga mangmang talaga kayo. Mga mangmang! Ano? Anong sabi mo? Inalam ko lang naman kung ano ang binabalak niyo laban sa akin. Akala niyo ba makakaligtas pa kayo? Hindi na! Dahil kasama na kayo sa buhay na iaalay ko sa aking Panginoon. Hayop ka! Demonyo kan talaga! Ikaw ang aswang na kulughangin na nagpapanggap na reporter. Yung pala, isa kang aswang. Ikaw rin ang pumatay sa mga magulang ko at lolo ko. Ikaw si Soledad! Oo, ako mismo. Unti-unting nagbago ang anyo ni Mang Teban. Naging si Soledad ang lalaki. Yun ang dalawang pagkatao na ginagamit ng isang kulughangin. At sa isang iglap, nagbago ang itsura nito. Naging isang halimaw. Si Nola naman ay nakita kong nakalabas na ng mansyon. Nagsisimula na siyang umikot sa paligid ng mansyon para itali ang hibla ng sinulid. Umaasa ako na maisasagawa ni Nolan ang plano namin. Biglang lumipad si Soledad. Dinagit niya ang walang malay na si Lolo Pino. Saka dinala sa pangalawang palapag ng mansyon. Buhay ba? O buhay ng magaling mong Lolo Pino? Palagi kong pipiliin ang buhay niya, hayop ka. Kaya tayo magtuos. Ako ang labanan mo. At wag ang walang kalaban-laban sa'yo. Sige, kung iyan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Agad siyang lumapit sa akin habang lumilipad. Kaya bago pa siya makaatake sa akin, sinalubong ko siya ng hawak kong batuta. Tumama yon sa mukha ng aswang, ngunit hindi yun ininda at sinuntok niya ako sa dibdib. Bumagsak ako sa sahig habang namimilipit sa labis na sakit. Inutil! Isang mahinang nilalang! Mula sa likod ng aswang, nakita ko na nagkamalay at tumayo na si Lolo Pino. Pumikit si Lolo Pino, saka nagbulong ng mga orasyon sa hangin. Biglang nanigas ang katawan ng aswang. Apo! Sige na! Patayin mo na siya! Patayin mo na ang aswang, Apo! Bilisan mo! Hindi na ako nagsayang ng pagkakataon. Mabilis akong tumakbo paakyat sa hagdan. Hinampas ko ng batuta ang ulo ng aswang na si Soledad. Pagkatapos ay itinapat ko ang salamin sa konting liwanag na pumapasok mula sa nabutas na bubong. Ngunit walang epekto yon. Mga hangal, walang epekto sa akin ang salamin. Isang tambak talaga kayong mga tanga! Mga tanga! Biglang bumundol ang kaba sa aking dibdib nang mawala ang bisa ng kapangyarihang barang ni Lolo sa katawan ni Soledad. Tumayo ang aswang at kinuha niya ang salamin, saka ipinalo sa aking muka. Nabasag yun at nahiwa pa nun ang aking pisngi. Umagos ang dugo nun habang ramdam na ramdaman ko ang sakit. Sa muling pag-angat ko ng muka, nakita ko na nagpapambuno naman ang dalawa ni na Lolo Pino at Soledad. Nagpapalitan sila ng suntok, mambabarang, laban sa aswang na kulughangin. Saktong dumating naman si Nolan. Ricky, tol! Tapos na! Nagawa ko na ang pinag-uutos mo! Nabalot ko na sinulid ang buong mansyon! Tol, walang epekto sa kanya ang salamin! Huwag kang maniwalang walang epekto ang salamin sa kanya, tol! Pero hindi siya nasaktan kanina eh! Oo, tol! Dahil kulang nito! Itinaas ni Nolan ang karayom sa aking harapan. Tama siya. Yun ang kulang sa lahat ng sinabing kontra sa aswang. Nilapitan namin sina Soledad at Lolo Pino na patuloy pa rin sa pagsusuntukan.
Agad kong ibinaon ang karayom sa leeg ng kulughangin. Nahawakan niya ang kanyang leeg at bigla na lamang nagkikikisay ang katawan. Hayop kang demonyo, ang kulughangin ka! Lasapin mo ngayon ang sakit! Mabilis kong itinapat ang salamin sa konting liwanag na nanggagaling sa liwanag ng buwan. Tumama ang refleksyon nun sa mukha mismo ng aswang. Hindi! Hindi maaari ito! Hindi niyo ako maaaring mapatay! Hindi! Pagkatapos nun, walang ano-ano, umusok ang katawan ng aswang. Lumipad siya ng paikot-ikot sa mansyon. Hindi siya makalabas, kaya mas lalo siyang umangil ng malakas. Si Lolo Pino naman ay naupo sa saig at nagsimulang magsagawa ng isang ritual. Sa kagustuang tumakas ni Soledad, bumangga siya sa dingding, habang ako naman hawak pa rin ang salamin. Kahit saan magpunta ang aswang, sinusundan ko siya ng liwanag na nanggagaling sa salamin. Ricky Apo, ganyan nga! Hawakan mo lang ang salamin! Kahit na anong mangyari, wag mo siyang pakakawalan ng liwanag ng salamin! Dahil sa pagwawala ng aswang, lumapag siya sa saig at hinampas niya kami ng pakpak. Naiwasan ko yun, ngunit ang kaibigan kong sinolan ay tinamaan. Bumagsak siya ng pasadsad sa saig. Mas lalo ko namang inilapit ang salamin sa kanyang muka, kasunod ng aking panalangin sa Panginoong Diyos. Panginoon ko, nagsusumamo ako sa inyo. Tulungan niyo po ako. Huwag niyo pong hayaan na manaig po ang kasamaan. Sa tulong po ng liwanag ng langit, ibalik niyo po ang nilalang na ito sa pagiging abo. Unti-unting sumikat ang araw sa itaas ng butas na bubong. Pumasok ang liwanag doon at tumama sa hawak kong salamin. Mas lalong umusok ang katawan ng aswang na kulughangin at sa pagtayo ni Lolo Pino, hinawakan niya ang ulo ng aswang. Hayop ka! Mamamatay ka na ngayon! Ito na ang magiging katapusan mo! Kasabay ng pagluhod ng aswang, umusok ang kanyang katawan habang umaangil ng malakas dahil sa labis na sakit. Unti-unting nahulog ang kanyang mga mata. Natanggal ang kanyang mga pangil at natunaw ang kanyang mga kamay. Narinig namin ang malakas na pagsabog ng katawan ng aswang at nagkalat ang abo niya sa sahig ng mansyon. Saka lang naramdaman namin ni Lolo ang panghihina ng aming katawan. Bumagsak kami sa sahig, katabi ni Nolan. Nasugatan din ito, gawa ng aswang na kulughangin. Hanggang sa tuluyang sumikat na ang araw sa buong paligid. Ricky, Tol, Lolo Pino, para pong may mga tao sa labas ng mansyon na. Naririnig niyo po ba? Siguro, sina Kapitan na yan. Tara na, lumabas na tayo. Wala nang manggugulong aswang sa mansyon at sa ating baryo. Ako naman ay malungkot na naluluwa dahil iiwan ko na ang mansyon na dati ay pag-aari ng aking mga magulang. Naramdaman ko na inakbayan ako ng kaibigan kong sinolan. Tol, ang mabuti pa, kalimutan mo na ang mga nangyari. Ang mahalaga, hindi ka na makakaranas ng masasamang panaginip, di ba? Dahil nabigyan mo na ng hustisya ang nangyari sa iyong mga magulang. Oo, Tol. Maraming salamat, Tol, ha? Sa lahat ng naging tulong mo sa amin. Sus, ano ka ba? Maliit na bagay lang yun. Ganun naman talaga magkakaibigan, di ba? Nagtutulungan. Hala, sige na. Lumabas na tayo rito. Kaya niyo bang maglakad? Kaya naman po, Lolo Pino. Paglabas namin ng mansyon, ay bumungad sa aming harapan ang mga kasama ni Kapitan na mga tanod. Tuwang-tuwa silang lahat na napatay na namin ang aswang na kulughangin na pumapatay sa mga biktima sa aming baryo.
Ngunit meron pa ring lungkot ang ibang naroon. Dahil nga nawalan sila ng mahal sa buhay. Pagkatapos naming maikwento ang tungkol sa aswang na nakatira sa mansyon, magkakasabay kaming umuwi pabalik sa aming mga bahay. Pagdating namin sa tapat ng bahay namin ni Lolo Pino, humarap sa amin si Nolan. O paano? Dito ko na lamang kayo ihatid Sasabay na ako kay na Kapitan eh. Sige tol, Nolan. Maraming salamat sa iyo Isa ka talagang kaibigan tunay. Sus! Di tol, maraming salamat din sa tapat na pagkakaibigan. Pagkasabi nun ni Nolan, ay ngumiti ito at hinatid na lamang namin siya ng tanaw kasama sina Kapitan at ang mga tanod. Ako naman ay maigpit kong hinawakan ang basag na salamin at isinilid ko yun sa aking bulsa. Marami po talagang kababalaghan ang umiiral sa ating mundo. Mga kasamaan na patuloy na humahamon sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Ngunit kahit kailan ay hindi mananaig ang kasamaan laban sa puwersa ng kabutihan. Gaano man kaliit ang isang bagay, kapag ginamit ito sa kabutihan laban sa kasamaan, ay magagawa pa rin itong magtagumpay laban sa kampon ng kadiliman. Sa kasalukuyan po, ay isa na akong kapitan sa baryo ng Alfonso, at sa ilalim ng pamumuno ko, wala ng mga magnanakaw na gumagawa ng kasamaan. Ipinagmamalaki ko po ng lahat ng mga mamamayan sa aking nasasakupan ay disiplinado at nagtutulungan. Sa katunayan nga po, ay madalas na kaming napapasama sa mga baryo na nabibigyan ng parangal. Bilang isang payapa at matulungin na mamamayan, hindi na rin po ako nagkaroon ng masasamang panaginip sapagkat tuluyan ang nasagot ang aking katanungan. Dahil yun pala ay bahagi ng aking nakaraan na hindi ko dapat makalimutan. Sa ngayon po, ay tumigil na rin si Lolo Pino sa paggamit ng ganong klaseng kapangyarihan. Muli ay nagpapasalamat po ko sa pagbabasa nyo sa aking natatanging kwento. Lubos na nagpapasalamat, Ricky.